Meron pong mga paglabag daw sa paggastos ng milyong-milyong pisong confidential fund ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan mismo sa nag-audit nito na tumistigo po kahapon sa impeachment trial ng BICE. Ayon sa testigong si COA State Auditor Roderick Wamil, hindi sumunod ang tanggapan ng Vice Presidente sa joint circular sa paggastos nga po ng 125 million pesos na confidential fund. Kabilang dyan ang hindi kumpletong laman ng isinimiti nilang mga physical o financial plan. Meron din po nakita raw ng mga butas hanggang sa revised accomplishment report ng OVP. May mga pinaggamitan din daw kasi na pera ang OVP na hindi pinapayagan sa confidential fund disbursement. Kaya po na lamang ng 40 million pesos na halaga po ng medical at food aid, pati na rin po ang pagbabayad ng incentive sa informant na wala ho naman daw pong kasamang patunay na umano'y nagtagumpay ang surveillance o intel gathering. Bakit hindi allowed ang medical expense for 40 million? Dahil hindi po siya kasama dun sa enumeration nung item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung Exclusive. allowable confidential expenses. Dapat may supporting document na nagpapatunay na successful ang result ng activity na yan, yung information gathering. Ang tanong sa iyo, Mr. Witness, meron bang mga dokumentong sinubmit to show the success of that surveillance? As of the time po na sinamit itong revised accomplishment report na ito, wala na po silang ibang sinamit na document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities. Yan po ang tinig ni na Private Prosecutor Lorna Cabunan at COA State Auditor Roderick Wamil. Inisisa rin po ang mga ginasta sa Confi Fund sa loob lamang ng 11 araw noong pong 2022. Kabilang dyan ang bayad sa reward na various goods at medicines, purchase supplies, mesa, upuan, desktop computers at mga printers. Meron din pong ginastos para po sa various goods na 34 million pesos. Puro daw ho naman acknowledgement receipts lamang ang ipinasa ng OVP dito at walang opisyal na resibo at invoice kung saan binili ang nasabing mga kagamitan. Ayon pa kay Wamil, sa 10 taon niya sa Intelligence and Confidential Fund Audit Office mula 2014 hanggang 2024, si VP Sara lamang daw ang inaudit niya bilang Vice President at nooy po'y DepEd Secretary. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala po naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po. Muli ang tinig po ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan at COA State Auditor Roderick Wamil. Samantala pa rin, naglabas din po ang prosekusyon ng mga resibo ng mga nakatanggap daw ng pera sa Confi Funds. Kabilang diyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos na nakatanggap daw po ng 70,000 pesos. Lumutang din po mga pangalang Renan Piatos at meron din pong mga pangalang Andy Lim, Miko Harina, Alejandro Piquet at iba pa. In the name of Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andilim. Kanya ko pala hindi mabasa. Andilim. Para kay Andilim. December 27, 2023 is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022. Kung merong Andilim, siguro dahil Objection, pikit. Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, the contents of the documents more than what is shown Your in the Honor, I'm document just reading. It itself. says here. And No, counsel Your can Honor, It says Andilim. Yan po ang tinig ni Attorney Capunan at Defense Counsel Attorney Michael Pua. Laruhin ko lang ang sinasabi pong pangalan doon daw po sa voucher ay Andy C. Lim. Oo. Hindi po Andy D. Lim. Oo, Andy C.
O ito naman sa kaugnay na balita, partner, umabot sa 15 kahon ng mga documentary evidences ang binitbit ng prosecution sa impeachment trial kahapon. May nakalagay pa yan doon po sa box na confidential funds. Kabilang nga sa laman nito ang umano'y acknowledgement receipts na naglalaman kung saan nga ginasta ang confidential funds ng vice-presidente. Para mapabilis ang proseso ng trial, mahigit 40 minutong sinuspindi ang paglilitis para hayaan po ang prosecution at defense na magkumpara ng kani-kanilang mga ebidensya. Sa huli, hindi na pinapresenta sa paglilitis ang 10 sa 15 kahon ng mga ebidensya matapos magkasundo ang magkabilang panig. Sa ibang balita po naman, nadiskuti po ng NBI na iisa lamang ang mga nasa likod ng pagbabanta sa buhay ni na Senador Risa Ontiveros at Pangulong Marcos Jr. Ayon po kay NBI Director Melvin Matibag, gumulong ang investigasyon noong Hulyo nang makatanggap ng online death threat si Ontiveros. Tukoy na po raw ng NBI ang mga individual at inihahanda na ang posibleng reklamong isasampa nila sa DOJ. Actually, na-penetrate na namin and I cannot give so much details because we are investigating it. Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Itinanggi naman ng palasyo na may selective justice sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Bong Revilla. Yan po ang tugon ng palasyo kasunod po ng pagkwestiyon ng ilang grupo sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa nga ang dating senador. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kung selective justice ang nangyayari ngayon sa usapin ng flood control scandal, hindi dapat nasampahan ng kaso si Revilla. Hindi rin daw hawak ng Pangulo ang desisyon ng Korte sa kaso ni Bong Revilla. Malinaw rin anya ang separation of powers sa judiciary ang mismong nagdesisyon ukol dito. Ang dagdag pa po ni Yusek Castro, may mga kasabay na nakasuhan si Revilla na hindi napagbigyan ng hiling para sa temporary liberty. Kaya hindi raw po pwedeng sabihin na hindi sapat ang ginawang trabaho ng ombudsman. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, inaasahan na nila na papayagan si Revilla na makapagpiyansa. Sa isang panayam po sa radyo, sinabi niyang tila trinabaho daw para makapagpiyansa ang dating senador. Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Kasi we predicted this to happen. Alam mo namin to, binabanggit ko na sa iyo, Pao, to. I was mentioning this in one of our lunches na mangyayari yan. Meron talaga mangyayari na mukhang tinatrabaho na magkaroon ng grant of bail. Pero that's only a battle. We have to win the war as a country. Yes. Itong gerang to, bansa ito, na nakikipaglaban na para sa kanyang survival. So we just need the country to help us. Yan nga po mga kapatid ang sunurang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro at ni Ombudsman Boying Remulla. Sa ilang pang tampok na balita, naipadala po ng NBI ang subpina nito para po kina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jacinto Jing Paras. Ito'y kaugnay sa umano'y tangkang pag-frame up umano kay Executive Secretary Ralph Recto. May hanggang Huwebes sina Paras at Leviste para tumugon. Ang kay NBI Director Melvin Matibag, Biyernes pa ho napirmahan ang subpina para po sa kanilang dalawa. Isang naarestong talent manager po daw ang nagdadawit kina Leviste at Paras bilang nasa likod umano ng umano'y pambubugaw sa lima niyang mga babaeng talent. Kinontrata umano ni Paras ang naturang talent manager para i-frame up si Ralph Recto sa isang sex scandal habang si Leviste umano ang sinasabing umano'y financier nito. Itinatanggi po ng kampo ni Paras na sangkot siya sa naturang balakin. Si Leviste naman ay nagpost sa social media ng screenshot ng dating mensahe sa kanya ni Matibag. Sabay banat na alam daw niyang napag-uutusan lamang si Matibag kaya't pinapatawad niya po daw ito. So, nag-meeting po sila ng 3 beses sa isang restaurant dun sa Quezon City. So, yung meeting po nila, doon na nila pinaplano. Ang humarap po dun sa meeting, ito nga, itong talent manager na to, may dalang talent. Ang balak nila this week, ipapile po sa piskalya, kakasuhan po ng Bausi si ES Recto. Tapos po, magpe-press con pagkatapos. At in fairness po kay Congressman Leviste, he was not present in the meeting. Ang present po si Jing Paras, saka po mga abogado na nagtuturo ng sasabihin. At
Yan po ang tinig ni NBI Director Melvin Matibag. Sa ugnayan po ng aming programa sa panig po ni former Congressman Jing Para, sinabi po ng kanyang abogado na sila po'y tutugon sa takdang panahon at hindi muna magbibigay ng kaukulang komento sa mga oras na ito. Sa atin namang ulat panahon, tuluyan na pong humina ang Bagyong Luis na isa na lamang ngayong low pressure area. Huling namataan pong LPA na yan malapit sa Peña Blanca sa Cagayan. Meron ding isa pang low pressure area na minomonitor ang Pag-asa sa karagatan po yan malapit sa Balawan, La Union. Ang nasabing LPA ang magdadala po ng mga pag-ulan sa Ilocos, Cordillera, Cagayan at Central Luzon. Magiging maulan din sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo. Kasama po ang Guimaras dahil pa rin po yan sa habagat. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.